Kung sa atin, pag nakakita ka ng dumi ng baka, automatic, iiwas, lalayo at mapapayak. Pero sa isang baryo sa India, ibang klase ang nangyayari. Sa kanila, ang dumi ng baka ay hindi lang basta EBS, hindi lang basta amoy probinsya, kundi bahagi ng tradisyon, kultura at sagradong enerhiya ng buong komunidad. Ito ang Baryo Gumatapura, isang tahimik pero legendary na baryo sa Timog India. At dito taon-taon nagaganap ang pinaka-wild, pinaka-brown at pinaka-yaki pero pinagmamalaking festival sa mundo, ang Gor Haba, aka Dumi ng Baka Festival. Pero sa iba, festival. Pa-subscribe naman dyan. Hindi ito prank, hindi ito fear factor. Ito talaga ang legit na taunang tradisyon kung saan magbabarkada, magkakaaway, magkakapitbahay, nagbabatuan sila ng dumi ng baka. Pero walang naaasar. Tuwang-tuwa pa nga sila. Sa araw ng Gor Haba, ang tingin ng mga taga Gumatapura sa dumi ng baka ay parang tingin natin sa bonus, 13-month o sweldo after months of stress. Para sa kanila, ito'y simbolo ng kasaganaan, pampaswerte, pampalinis ng kaluluwa, pangtanggal ng malas, at pang-purify ng community. Kung sa tingin ng iba, ew, sa kanila, wow! Sa karamihan ng South India, ang baka ay hindi lang source ng gatas o tagabuhat. Sa Hindu belief, ang baka ay ina ng lupa. Mapagbigay, matiisin at laging nagbibigay nang hindi humihingi ng kapalit. Kaya halos bawat bahay sa Gumatapura may baka. Kung wala, may kapartnership. Yung walang kapartnership, at least may access sa dumi man lang. Kasi basic necessity dito yan. At dito na pumapasok ang festival. Isang selebrasyon ng buhay, lupa, kabutihan at pagiging close sa nature. Wala talagang isang exact version kung paano nagsimula ang Gor Haba. Pero ayon sa mga naunang marites sa kanila, nagmula raw ito sa isang lokal na Diyos na si Bireswara. Sabi ng isang legend, ginamit daw ni Bireswara ang baka bilang instrument para linisin ang mundo mula sa kasalanan. Sabi naman ng ibang version, si Bireswara mismo ay pinanganak mula sa dumi ng baka. Kung tayo may born from ashes, sila merong born from eggs ng baka. At doon nagsimula ang taunang tradisyon bilang respeto, pasasalamat at devotion. May templo pa sila dyan, dedicated kay Bireswara. Dito kinokolekta ang dumi at dito nagsisimula ang buong ritual. Ilang araw bago ang festival, lahat ng tao galaw-galaw, tulong-tulong. May taga-kolekta, may taga-halo ng dumi, tubig, lupa, may taga-transport, may taga-ayos ng templo, may taga-linis, may taga-timpla ng amoy. Lahat to bayanihan style, walang arte-arte, walang nagrereklamo, bata o matanda, lahat busy. Sa courtyard ng templo, tinatambak ang libo-libong kilo ng dumi ng baka, hinahalo hanggang maging perfect na pambalibag sa muka. Parang putik pero holy. Para sa kanila, walang baho-baho. Ang tawag nila dyan, amoy sagrado. Eto na, pagdating ng festival day ay nako, ibang level ang vibes, may kakaibang amoy. Unang ritual, pagligo at pag-decorate sa baka. Bibigyan ng bulaklak, ribbons, pulang marka sa noo, parang naka-OOTD. Habang tumutugtog ang tradisyonal na musika, ang buong baryo nagkakaraban sa paligid ng templo. May dala silang mga bucket, hindi bucket ng beer, kundi bucket ng ebak. Pagkadasal nila, bebembangin ang malaking kampana ng templo. At yon ang signal na simula na ng World War III, tae. Hindi palakasan ng loob to, kundi palakasan ng sikmura, pangamoy at palakasan ng asar.
Mula ulo, leeg, buka, to kilikili, lahat kulay tsokolate. Pero hindi siya yummy. Pero ang atmosphere, puno ng tawa, sigawan, halakhakan, banding at purong kasiyahan. Sa oras na yon wala nang mayaman o mahirap. Walang mataas o mababa, lahat pantay sa harap ng ebak. Sa Gumatapura kasi, equality means kung nabato ka ng ebak, abay jackpot, mapalad ka. Kung di ka nabato, medyo lugi ka pa nga. Kasi sa bawat ebak na lumalapag sa mukha mo, ang ibig sabihin daw, natatanggal ang malas, nalilinis ang karma, natutunaw ang galit, napapalitan ng tawa ang sama ng loob at gumagaan ang espiritu. Sa lokal na filosofiya, ang dumi ng baka ay nagbibigay ng banal na proteksyon, isang paraan para sumanib ang mga tao sa lupa at magpakumbaba. Kaya naman walang nangihiya, walang nagtatampo, walang umiiwas, walang nandidiri. Lahat ng lalaki ay kasali. Lahat ay simboliko, lahat ay sagrado. Sa science side naman, hindi lang tradisyon, may logic din daw. Believe it or not, ang dumi ng baka ay may mga katangiang antiseptiko. Ipinapakita ng mga modernong pag-aaral na may good bacteria, nakakasupil ng mga nakakapinsalang mikrobyo, natural cooling agent, disinfectant, eco-friendly fertilizer at pwede pang gawing biogas, panglutuan at pangihaw. Habang tayo'y nagtatapon ng basura, sila nakahanap ng renewable resource. Ginagamit pa nila sa traditional healing. Yung tuyong dumi plus urine mixture daw ay mabisang gamot sa skin diseases, pampababa ng lagnat at panglinis pa ng sugat. Pero malamang sa alamang hindi mo ito itatry. Pero ayos, may science. Nung kumalat ang video ng festival online, syempre, ang unang reaksyon ng mundo, what the heck? Ano to, Fear Factor India? Pero para sa mga taga Gumatapura, yan ang patunay na wala ng koleksyon ng modern world sa nature. Habang ang lungsod busy sa alcohol, sanitizer, antibacterial spray, dito ipinagdiriwang nila ang kalinisan sa pamamagitan ng kalikasan. Pero yun nga lang, hindi buong India natutuwa dito. Abay akalain mo may maseselan din sa India. May mga kritiko, lalo na sa urban Indians, nagsasabing hindi daw hygienic, bad image daw sa India at outdated na tradisyon. Pero sagot ng taga Gumatapura, di wow, hindi ito basta festival, ito ang identity namin. At sa totoo lang, wala talagang pwedeng mag-ban nito. Dahil para sa kanila, ang paghawak sa dumi ng baka ay paghawak din sa buhay. Pero eto, seryoso. Ang Gaur Haba ay hindi tungkol sa dumi, hindi tungkol sa kalokohan, hindi tungkol sa pagpapakadumi ng literal. Ito ay tungkol sa koleksyon ng tao sa lupa, respeto sa hayop na nagsusustento sa buhay nila, purification, physical man o spiritual, unity ng community, celebration ng nature sa pinakamalupit na paraan. At kahit medyo yaki sa paningin natin, hindi mo may kakaila. May lalim, may filosofiya, at may puso ang festival na to. Tulad ng sinasabi ng matatanda sa Gumatapura, ang tunay na kalinisan nagsisimula sa pagtanggap sa mga bagay na itinuturing mong marumi. So yan, kung nagustuhan mo ang episode na to, abay mag-like naman dyan at subscribe na rin. Share mo rin sa tropa mong mahilig makibaka. At tandaan, walang madumi kung ang puso mo ay marunong makakita ng halaga. Hanggang sa muli!